Isang matapang na Senator de Lima ang humarap sa investigasyon sa Kamara tungkol sa war on drugs ni Digong. At walang duda, sabi ni Senator de Lima, there is no doubt in my mind that former President Rodrigo Duterte is the mastermind. Not only sa isip ni de Lima, wala rin tayong pong duda. Ang mga kababayan natin na nag-iisip ng tama ay wala rin pong duda na si Digong ang mastermind. He was the instigator and inducer of the drug war killings. Yan po ang tinuran ni Senator de Lima. Makikita nyo yung mas matapang na Senator de Lima ngayon. Narating na niya yung pinakamababang parte ng kanyang buhay, pinahirapan, nagdusa sa kulungan, pero yun po ang naging dahilan para lalo siyang tumapang. At ngayon, maganda ang bukas ng isang Senator de Lima. Okay? Tayo sa buhay, pag narating na natin yung lowest part of our life, ang gagawin natin ay umangat na lang. Wala na kasi, sukdulan na narating na natin yung pinakamababang parte ng buhay natin So, pagsisikapan na natin, syempre, na umangat. Dahil tayo na may nabubuhay pa, may pag-asa pa. So, ganyan po ang nangyayari kay Senator de Lima, umaangat. Anong sabi niya? Hindi niyo ako napatumba. So, sino ngayon ang takot? Sino ngayon sa tingin niyo ang kinakabahan? Sa tingin ko ay si Digong, yung mga taong may ginawang kabulastugan at ginawa ng kung ano-anong inventong kaso sa Senator de Lima para paghigantihan. Yung pagiging mapaghiganti natong si Digong sa mga bagay na hindi dapat, di ba? Hindi naman dapat siya maghiganti dahil unang-una siya talaga ang may kagagawan ng lahat ng kabulastugan na yan noong panahon, noong pinatupad niya ang drug war na yan or war on drugs na yan. De Lima further explained that unlike in Davao, where there was an ample supply of civilian hitmen recruited from rebel returnees or small-scale miners from Diwalwal, the riding in tandem vigilantes in the National Death Squads were primarily policemen in plain clothes. Some of these vigilantes may have been civilians, but they were recruited, coordinated with, and paid by the police to carry out the killings. Ang tindi, no? Ang tindi. Kasi kung titignan niyo po, kung ikaw ay matinong polis at inutusan kang pumatay, di ba dapat aalma ka? Di ba dapat magsasalita ka na hindi tama? Pero ano yun? Na-influence ni Digong ng kasamaan yung mga taong ito? Katulad ni Bato de la Rosa at marami pang iba, talaga pong hindi katanggap-tanggap ito. Sa investigasyon, humaharap po ang mga biktima, ang mga kapamilya, ang mga pamilya ng biktima na itong war on drugs nga na ito, na itong si Digong. At yun nga, ang sabi nung isa doon, walang nangyari. Walang nangyari sa mga drug lords. Naandyan pa rin yung mga yan. At yung iniisip ng taong bayan, at yung pinaniwalaan ng taong bayan, mga taga-suporta na itong mga diehard, mga taga-suporta ni Digong, na kung ay nasawata ang droga, nawala ang mga krimen, hindi po. Tumingin po kayo sa paligid nyo, lalo na po kayong mga taga-Davao, na andyan po lahat ng krimen sa inyo. O ano na, kakasuhan ni Senator Trillanes, si Digong, ang kanyang anak, at si Bongo dahil nga doon sa 2016 shipment or 2017 shipment ng droga na ang pagkakaalam ko ay nasawata dyan sa Davao. Magkano yun? 6.4 bilyong halaga ng shabu. Meron bang naparusahan ng mga drug lords? Meron bang naaresto? Meron bang kinasuhan ng mga big players ng droga? Di ba wala? So etong pinaglalaban ng mga katulad ng Senator de Lima ay para sa hustisya ng ating mga kababayan. Yan po ang totoo. Systematic itong ginawang extrajudicial killings na ito. Yan po ang description ng Senator de Lima. De Lima provided a detailed account of her investigation into the summary executions in Davao while she was the chairperson of the CHR, or Commission on Human Rights. Her investigation revealed that vigilante squads consisting of police officers, masakit police officers pa
ang mga kasabwat and civilian hitmen were organized to target individuals na nanlalaban. Operations, or riding in tandem attacks, she noted that Davao policemen were appointed to replicate the system in Metro Manila and other cities. So yan, napakaliwanag. Ano ho? Ang pinagmulan ng kabulastugang ito, ang pinagmulan dahil kung bakit may mga policeman tayo ng mga demonyo rin, dahil kay Digong. At gustong ipakalat yan sa buong Pilipinas. Hindi ba naman kademonyohan yung ganyan? So yung tinatawag niyo po na Tatay Diggs, ito, ang nagpahamak sa napakarami nating kababayan. At kung tanggap niyo yan bilang mga taga-suporta pa rin nga ng mga Duterte, kayo po ay may sira na sa pag-iisip. May sira na po kayo sa pag-iisip. Good luck.